What do you like? Alright. I like Alright. orange. Gawin na natin yung request ni Santi. Ito yung orange niya. Meron din tayong apple dito. At meron pa nga pala tayong dito, watermelon. Cute ng watermelon nila, no? Buksan na rin natin. Kuha na tayo ng ating knife. Dito ko lang tinatago yung mga knife namin, dalawa, tsaka yung scissor. Pero babaguhin ko na rin siya kasi nga naabot na ni Santi, ang bilis niyang tumangkad. At kasi ka-level lang talaga ng pantry din namin dito. Ito yung pantry namin, ito yung portion ng kay Santi, ito yung mga snacks niya. At ang paborito niya ngayon, itong cupcake, kaya bukas na itong cupcake. Tsaka kumakain din siya ng cookies. Ngayon, buksan na natin yung ating watermelon. At ito nga pala, today lulutuin ko rin. So, i-adobo ko lang siguro to. Kasi bukas may alis kami ni Santi. Punta ulit kami Cambridge. At hindi ako magluluto ng hanggang bukas. Parang hanggang gabi lang to. Tsaka mami niya night duty ngayon. Ito na rin yung i-dinner. Tsaka gagawa rin ako ulit ng sandwich na baon niya. Tsaka yung juice. Ayan, tingnan natin kung maganda yung pakwan. At mga 2 days yata namin to since nung nabili. Buksan natin. Ang ganda ng pakwan nila. Maliit lang siya. Mabango yung amoy. Kasi itong pakwan, dapat din pag binuksan, kainin na din lahat. Kasi nakapanis din to. Ayan. Lalo na kung hindi nyo irere. So, ito. Kayang-kayang ubusin ni Santi to ng isang upuan lang. Kasi tubig lang naman to eh. Tsaka nga pala, worksheet test kami ulit ni Santi kanina. At ito, essential oil to, nilagyan ko na may wax lang siya, yung minemelt nga natin para scented candle. Shoutout kay Lola Lita sa Chalit. Kasi binigyan niya ako ng idea yung geranium essential oil. Pinapatakan ko siya. Meron din kami diffuser doon, kaya lang ito muna yung ginagamit ko ngayon para at least mabango yung buong bahay. Napag-peel ko na ng orange si Santi. Ganito lang yung binibili naming orange, parang kiat-kiat sa atin. Kasi matamis siya. Merong malalaking orange pero never ko pa na-try. At gustong-gusto naman to ni Santi at napakita na nga rin namin sa video na dati na mahilig talaga siya kumain ng orange. Bali pinagbukas ko siya ng 2 orange. Tapos ito yung half ng ating watermelon. Tinanggalan ko na rin siya ng buto. Ito yung kalahati. At makita nyo may maliliit talaga siyang buto. At tinikman ko yung buto niya, trinay ko, kagatin. At hindi naman siya matigas, malambot naman. Pero syempre kailangan pa rin natin tanggalin kasi baka bumara sa appendix, magkaroon ng appendicitis. Kaya make sure lang din ako na tinanggal ko yung mga buto. Itong natira, i-ref ko lang din pero ubos to ngayong araw. Kasi syempre kakain din ng mami niya, tapos hingi pa yun si Santi. Itong dami na to, believe it or not, kayang ubusin to ni Santi ng isang sitting. Oh, yan na yung request mo. Sit down. Isa na kumain si Santi ng kanyang watermelon at orange. At palitan siya kung kumain ng watermelon tsaka orange. At matamis talaga yung kanyang orange. Oh. Kasi pag medyo maasim, syempre medyo maano yung mukha, may expression niya na maasim. Na-prepare ko na yung gagamitin ko ngayong pagluluto. Ito, may bawang tayo dito. Kalahati na siya. Ginamit ko na kasi yung half niya nung last time na nagluto tayo. Kumuha lang ulit ako ng isang sibuyas. Then ito yung ating mga condiments na gagamitin. So yung basic lang naman ng adobo. Ang nag-iba lang is yung gagamit tayo ng oyster sauce. Tsaka ito, beef cubes. Kasi para at least mas malinamlam lang yung ating gagawing adobo. At yung mga ganitong cubes dito, napakahirap maghanap. At simula March kami kasi dumating dito is September na. Almost 6 months na kami dito. Lahat ng grocery, wala akong makita yung mga ganito, yung mga bros na ganito. Kaya pag nagbakasyon kami sa Pilipinas, for sure, bibili ko ng maraming ganito. Beef cube, pork cubes, shrimp cubes, yan. Tsaka yung chicken cubes natin. Yan, bibili ko ng marami nito. Dadaling ko dito. At yung ating pork, ito yung ating pork na nabili. At hindi ko napansin, may balat tong pork natin ngayon. At mas maganda to pag lechong kawali sana. Yung nabibili kasi yung iba dito, wala na siyang balat. Kaya lang mas makapal ng konti yung kanyang taba. Yan, so mas masarap sana yung pang adobo. Pero ito na yung nakuha natin, so ito na yung gagamitin natin. Yung mga pork dito, pag sa grocery, nakalagay pa sa ganitong mga tray na plastic na napakaganda ng plastic. At dito nga kasi masyado sila sa environmental protection at yung mga ganito recyclable. Sana ganito yung gawin natin sa Pilipinas. Pakita ko na lang din sa inyo.
Tatlo yung basurahan namin dito. Ito yung general waste, ito yung recyclable, and ito naman yung para sa food waste. So, ito yung recyclable natin. Yung ginagamit ng plastic is puti. Pagka general waste, di ko lang bubuksan kasi basura talaga siya. Ito, black naman yung ginagamit. At pagka food waste, ginagamit naman yung green na ganito, biodegradable naman siya. Kaya talagang maganda sana kung ganun sana yung maging practice din natin. Yan, so maghihiwa na ako at para makapag-start na rin ako makapagluto. Isa na tayo sa ating paggigisa. At dito, hindi kami gumagamit ng gas. Merong mga bahay dito, gas ang gamit. Tapos yung gas dito, parang may pipes na silang ganun. Tapos binabayaran mo. Automatic lang yung gas na ganun Doon sa dating bahay ng mami ni Santi, ganun yung kalan nila di gas, tsaka pati yung heater nila ng bahay. Dito sa bahay ngayon natin dito, ang ginagamit naming heater is di kuryente, pati yung ating kalan di kuryente. Yung di kuryenteng kalan, hindi naman din siya ganong kalakas o ganong kamahal yung ating binabayaran sa kuryente. As long as, kasi ang ginagawa ko lang dito, magluluto ako ng maramihan na hanggang bukas, hindi yung luto ako ng luto, nagamit ka ng gamit ng gas. Yan, hindi ko muna gagamit itong exhaust natin at para at least maingay din kasi siya pag gumagamit tayo ng exhaust Yan. Pagkatapos nito, bawang lang naman. Yan, medyo okay na yung bawang natin. Hinaan ko lang ng konti yung ating apoy. Ilalagay ko naman itong ating baboy na. Pagmamantikayin ko lang yung baboy, sasangkutsayin ko lang siyang maigi para hindi siya may amoy anggo yung baboy natin. Yan. Tapos tatakpan ko lang para at least hindi rin manilamsik syempre. Kasi for sure maninilamsik to dahil may balat lalo to. Nga pala, nagpalit nga pala ako ng damit kasi kanina puti yung damit ko, di ba? Kasi mapapagalitan ako ng mami, ng mami niya. At ang toka ng mami niya kasi dito, siya yung tagalaba. Mamaya ako nalalagay yung ating sibuyas. Takpan na muna natin pagkasangkutsado na yung ating baboy. Nag-start na talaga magsangkot siya yung ating baboy at mantika na yung natitira. Tinanggal ko na yung takip para at least mag-evaporate na yung kanyang water. Yan, para puro puro mantika na ng baboy. Hininaan ko rin din muna para at least hindi tayo manilamsik. Nilagyan ko na siya ng paminta. At nakalimutan ko pa na sabihin kanina, may dahon din tayo ng laurel o bay leaves. Kaya ako lang ilalagay itong ating sibuyas. Yan, anin ko na lang yung sibuyas na natira. Yan. So, pabayaan ko lang muna siya na mag-evaporate pa yung konting tubig niya para at least mantika lang. And then, tsaka na natin titimplahan nitong ating iba pang condiments. So, inalo ko lang siya para at least hindi masunog yung ating baboy. Kung mapapansin nyo, napiprito na yung baboy sa sarili niyang mantika. Ninaan ko lang ulit yung apoy kasi talagang tumitilamsik siya. At ito, lalagay na ako ng beef cube natin. Kung gusto nyo talagang tuyong-tuyo yung inyong adobo, syempre, lalakasan nyo talaga yung apoy, tsaka papa-evaporate nyo talaga yung tubig. Tapos talagang matitira lang talaga dyan yung mantika ng baboy. After nito maglagay na tayo ng condiments. Nakaluto na tayo. Magpe-prepare naman ako ng baon na sandwich ng mami niya today. Hininaan ko na yung ating apoy, nakaluto na tayo. Yan, adobong tuyo na siya. Tatanggalan nyo lang talaga ng takip at para at least mawala talaga yung moisture, yung tubig. At aalisin ko na siya dito sa ating heating element kasi masusunog yung ilalim niyan. So may bisita na naman ako. What do you like? You like? Cookies. Ngayon, nangingi naman ng cookies. Lakas siya talaga kumain. Magana talaga siya kumain. Yan. So, tatlo lang. 3 only, ha? Okay? What will you say? Okay. Start na ako magsaing. Nakapag-toast na ako ng bread natin. Ito yung itlog. Bali, itlog lang ang gustong sandwich ngayon ng mami ni Santi. Ayaw niya daw palagyan ng bacon dahil sunod na araw kasi siyang night na lilagyan ko ng bacon. At baka daw masobra naman siya. Pag ito, nagprito ako ng itlog, I just make sure na mainit na yung aking mantika at aking pan. Para maganda yung luto ng itlog, hindi yung dahan-dahan para at least lumalaki siya, nag-expand. Ganda rin pagkakaluto natin sa itlog. At ito, gagawa na tayong sandwich. Cheese, lettuce, mayonnaise, then Heineken na ketchup. Yun lang naman, sandwich na. Lagay na natin yung ating cheese. Yan.
Then, kunin na natin yung isang bread pa. Ini na yung sinaing natin. Pwede na natin patayin. Yan. Ay, nakalimutan ko dito. Patayin muna. Yan. So, kukuha lang si Mami dyan. Nakapag-plating na rin ako. At yun na yung ulam. Tapos may natira nga pala tayong nilagang manok. Nilagang manok lang ang tawag natin na may luya. Kasi wala talaga akong mabili ditong papaya. Kaya ang ginamit ko dyan nun is patatas lang. Tsaka yun nga yung pechay. Tsaka yung parang Baguio beans dito. Tapos ito yung juice ni Mami, lemon juice to na meron pa ako isang lemon dyan. Ginawa ko lang yung kaninang umaga para malamig na. So tatakpan ko lang. Ito na yung kanyang sandwich. Ilalagay niya na lang naman sa bag. At napansin ko nga kanina, dumi na nung ating basurahan. Puno na yung ating recyclable. Tsaka yung ating general waste. Kaya ngayon, magtatapon ako ng basura. At samahan niyo ako. Dahil naman may kasama na si Santi. At papaliguan ko si Santi. Tapos pupunta naman kami ng park para makapag-park na si Santi ulit. Dito na ngayon tayo sa loob ng aming basurahan. Kita nyo, ayan o. May mga nakalagay. Ito, recyclable dito. Doon domestic waste, may residual waste. May oils and pans pa. Tapos, may code yung ating pintuan dito. Ayan. May gloves lang ako. Siyempre, nagmamask tayo para at least hindi natin maamoy yung amoy ng basura. Dito na kami sa park ni Santi. Mabilis nang magdilim. Tapos na yung summer. Papasok na talaga tayo ng autumn, yung taglagas nila dito. September 23, yun talaga yung autumn. At syempre, Christmas season, December, kaya mabilis na rin magdilim. Unlike before na pumupunta tayo dito, di ba? Around, katulad ngayon, 8 p.m. is matingkad pa yung araw, mataas pa yung araw. Ngayon, mabilis na ulit, bumaba ang araw. Magstay lang kami dito mga around 30 minutes and then lakad na ulit kami pa uwi para at least hindi kami masyadong gabihin kasi dalawa lang din kami maglalakad pa uwi. Although malapit lang naman to sa bahay pero syempre hindi pa rin tayo magpapagimbi masyado. On our way home na kami ni Santi. Dito na kami ngayon sa High Street at wala na ulit katao-tao, sarado na ulit yung mga shops. Thank you po ulit sa panonood at next time try kong share sa inyo yung school na ni Santi. Bye! Say bye! Bye!